Dear Lady Love TV. Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Isang linggo nang nakalipas, kahit naglaho na ang pasa ni Aaron sa mukha, ay nanatili sa kanyang isipan ang matinding away nila ni Yael. Nang gabing iyon, kung masama siyang katulad ng iniisip nito, matagalan na yan sinumbong ito kay Pia, but he hasn't the type to bring down other just for him to shine. Hindi man niya gusto si Yael, hindi niya binabanggit ang away nila kay Pia dahil hindi niya nais na malungkot ang dalagita. Isa pa ay ayaw niyang tumulad sa kanyang kuya na itinuturing na black sheep ng kanilang pamilya. Open the door. Aaron was pulled back from his thoughts when his brother threw a pillow to him. Kasalukuyan silang nasa salas. Nakabukas man ang malaking TV, ngunit may kanya-kanya naman silang ginagawa. He was daydreaming while Matthew was on his phone. Kanina pa ito basta lamang humahalakhak habang nakataas ang mga paa sa maliit na mesa at humihit-hit sa vape nito. Muli siyang tiningnan ni Matthew at sinimangutan. Hindi mo ba ako narinig? I said open the door kasi kanina pa may nagdo-doorbell. Bakit hindi ikaw magbukas? Tutal, ikaw ang mas malapit. Iyon ang nais isagot ni Aaron, but knowing his kuya, kahit kanino ay hindi ito sumusunod. Sa kanino mang pakiusap. Kung sakali man na hinga niya ito ng pabor ay paniguradong malaki ang hihinging kapalit. He just sighed in dismay and walked towards the main door. Nakailang beses na siyang kumurap ng pagbuksan ng bisita. Ate Venice, what are you doing here? He scanned her from head down to her heels. As always, tipid pa rin ang tela ng suot nito. Venice raised her trim brow. Dahil naman, dati akong pumupunta dito. Bakit kanya ka magtanong? Yes, dati. Noong boyfriend mo ba si kuya? Wait, ang alam ko, iniiwasan mo na siya? So, what brought you here? Malakas na nagbuga ng hangin si Venice. Kung hindi lang siya desperada ay hindi siya tutungo sa bahay ng taong matagal na niyang ibinaon sa limot, si Matthew. But unfortunately, kailangan niya ang tulong ng kapatid nito. Fine, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I need your help. Hindi ba bet na bet mo yung brat na yon? Aaron frowned. Kahit na malinaw niyang narinig ang sinabi ng dalaga, ay tila wala siyang nakuha ni isa sa mga salita nito. He couldn't just believe what she said. Pardon? Vinny's shoulders sagged. God, okay. Ganito kasi yon. Birthday ni Pete. I think alam mo rin yung tungkol doon dahil invited lahat sa team. Kahit hindi ka nila regular player, I know naka-receive ka rin ng invitation. Tama ba? Yes, Aaron said. Bagaman hindi niya binuksan ang email na yon, but the subject was telling him that it was an invitation. But I'm not in the mood to come over. Kahit pupunta ang mga sumali sa Miss Intrams? Of course, nangunguna na doon si Pia. Ayaw mo ba siyang makita? Aaron tilted his head. He'd never stared at anyone as skeptical as now. I doubt kung papayagan siya ng parents niya. That's why I'm asking you for your cooperation, Vinny said. Hinawakan pa niya ang kamay ni Aaron at inilapit sa kanyang pisngi. Kahit nakilos na siya ay mas matangkad pa rin ang binata sa kanya, kaya kailangan pa niyang mag-angat ng mukha. I promise you, Pia. Pia will be yours before that day ends. Tama ka, gusto ko si Pia, pero ayoko siyang makuha sa paraan na sinasabi mo. Hindi ko kayang gawin sa kanya yon dahil kaibigan ko siya. At malaking tiwala niya sa akin. Binawi niya ang kanyang kamay sa dalaga na halos ikatumba nito. She whined a bit but he ignored it and pointed her car. Umalis ka na. Pero dahil ikaw ang gusto niya, Venice yelled. Sa lakas ng boses niya ay halos abot sa pinto ng kahileran nilang bahay doon sa subdivision. Payag ka bang kaibigan lang ang turing niya sa'yo? Ganyan ka ba talaga katanga? The last time I checked, yung huling girl na niligawan mo, na ikama mo rin that day. So ngayon, bakit humihina ka na yata? That girl was so aggressive. I didn't even made a move to seduce her. Kaya huwag mo siyang ikumpara kay Pia dahil matino siyang babae. Hindi siya matino dahil inagaw niya yung boyfriend ko. Binis half. Dinuro-duro pa niya sa mukha si Aaron.
dahil sa biglang pagtaas ng kanyang temper. Mabait, pero ang totoo, nasa loob ang kulo ng malanding brat na yan. Kunwari pang kuya ang tingin niya kay Yael, pero ang totoo, inaakit niya yung boyfriend ko, secretly. Open your eyes nga. She's like everybody else. I'm not engaging with this nonsense conversation anymore. Naiiling na bulong ni Aaron. Sorry, you need to go. Bye. Akmang isasara na ni Aaron ang malaking pinto ng harangan ito ng isang kamay na puro tattoo. Ilang saglit pa at lumabas si Matthew at tumayo sa pagitan ng dalawa. Ngunit kay Venetia nakatingin. Oh, looks who's here. My sexy babe. Miss me? Aniya sabay bugan ng usok. I'm not your... Venice suddenly paused. Oo at ayaw na niya magkaroon pa ng kinalaman sa kanyang ex. Ngunit isang ideyan sumagi sa kanyang desperadang isipan nang makita iyon. Wait, busy ka ba ngayon? Matthew shrugged his shoulders. Dahil nakasando lamang ito ay mas halata ang mga tattoo na lalong humuhubog sa matikas nitong mga balikat at braso. Mamayang gabi pa. And why? May hihingin sana akong tulong sa'yo. Pwede ka ba? Venice bit her lip. Matthew nodded slowly as he made a smoldering look at Venice's body. Ano bang gusto mo mangyari? Doon na lang tayo sa apartment ko mag-usap, she said excitedly. Ngunit napasimangot siya nang tumingin kay Aaron. May asungot kasi rito. Baka masira pa yung mga plano ko. Call, Matthew said. His voice might be sounded a bit bored, pero nag-uumapaw naman ang matinding pagnanasa sa mga mata niya habang titig na titig sa halos lumuwa ng dibdib ng dalaga. Mag-isa ka lang ba ron? Do I need to bring condoms with me? Or may stock ka ba sa inyo? Venice rolled her eyes. Ang dami mo pang sinasabi. Tara na nga. Lagot ka sa akin ngayon, babe. Mahal ang singil ko this time. Matthew mattered. Ngising-ngising sinundan ni Matthew ang dalaga papunta sa kotse nito, ni hindi na siya lumingon pa sa kanyang kapatid kahit tinawag pa siya nito. Aaron, on the other hand, was left soaked in great anguish and fear. Hindi para sa kanya, kundi para sa minamahal niyang kaibigan, si Pia. Hindi ang tipo ni Pia ang palaturo ng nais niyang ipabili. Ngunit bawat lapitan niya o hawakan ay walang alinlangan na kinukuha ni Yael upang ilagay sa pushcart. Wait, have you even checked the price first? 4,000 pesos yan. Bakit mo naman kinuha agad? Mangiyak-ngiyak na usisa ni Pia at halos lumawa ang kanyang mga mata dahil kaunti na lang at aapaw na ang pinamimili nila. It contained of books, pairs of shoes, and other miscellaneous girly things. Ngunit kung gaano ka-worry si Pia, gano'n naman ka-relax si Yael at sisipol-sipol pa. Pero napanguso siya nang kontrahin na naman ng dalagitang dinampot niya. Hindi ka nagagandahan sa kanya? Pia blinked at the flashy stuffed toy Yael was pertaining to. It was a huge penguin with gray fur and wild belly. Everything about it was just so adorable. Lingid sa kaalaman ng binata, niyayakap niya na ito sa isipan. It would surely look really cute in her bedroom along with her other stuffed toys. Kahit nasa teenagers na siya ay ang pangolekta ng stuffed toys ang hindi na yata mawala sa kanyang sistema. But still the price of it was overwhelming. Nagagandahan, pero napakamahal niya. Ayos lang, mahal naman kita. Bulong ni Yael. Upang hindi na sila magtalo ay umusad na siya sa ibang counter. Naiwang nakatayo pa rin sa stuffed toy section si Pia. Did she heard him right? Mahal daw siya nito. Yael's words made her pulse suddenly race and she felt confused. Totally confused. Paano niya nasasabi ang mga bagay na ganoon na hindi man lamang nagpapaliwanag? Sa sobrang lalim ng iniisip niya, ay hindi niya napansing binalikan siya ni Yael. Napakurap na lang siya nang hawakan nito ang kanyang braso. Mahal kita dahil childhood best friend kita. And you are like a little sister to me, he said and winked. Hinila niya ang braso nito na nakatulala pa rin at umungo na sila sa counter. Mamaya na ulit tayo mamili. Mag-lunch muna tayo. Saan mo gustong kumain? Doon na lang sa dinaanan natin kanina para hindi na tayo aakyat sa food court. Heaven knows how happy Pia was. As she hung along with Yael, she felt safe and comfortable being with him. Nagagawa niya magpakatotoo dahil ganun din naman ang binata sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na kung lumaki silang magkasama, siguro mas marami pa silang masasayang sandali na nabuo noon. She grew up having her girl cousins and classmates around her. They were fun to be with.
Pero iba rin pala ang kasiyahan na nadarama niya kung si Yael ang kabanting kahit na ang turing sa kanya ay nakababatang kapatid lamang. Hindi ba napapansin ng binata na sa bawat ngiti nito ay natutunaw ang kanyang inosenteng puso? They spent almost 1 hour at lunch at sa fast food restaurant. Nang matapos na sila ay akmang tatayo si Yael nang may malapad na kamay na bumagsak sa kanyang balikat. He contracted his brows and looked over his shoulder. Pete, Yael, nice to see you here. Kahit hindi naman pinapaupo ang matangkad na lalaki nakasuot ng polo shirt at jeans, kinuha niya ang bakanting silya sa pagitan ng dalawa. Saka niya napansin si Pia na biglang natigilan sa iniinom na soft drinks. Oh, I know you. Ikaw yung nanalo sa Miss Intrams? Nagagalak niyang inilahad ang kamay sa dalagita. Hello, I'm Pete, a newly promoted coach ni Yael sa university. What's your name again? She's Pia. Si Yael ang sumagot para sa dalagita nang sa gayon ay maagaw niya ang atensyon ni Coach Pete. Halata sa tinig niya ang biglaang pagseryoso. Gayunman, bigo siyang paharapin sa kanya ang lalaki. Pia, Pete said, smiling. Pretty name, just like the owner. Thanks. Ramdam ni Yael ang pagkailang ng kababata, kaya sa pagkakataong ito ay tinapik na niya ang balikat ni Peter. Bakit ka pala nandito? May kasama ka ba? Sila. Itinuro ni Pete ang isang babae at lalaki na nakaupo sa di kalayuan ng mesa. My older brother and his wife. Kakauwi na lang nila galing Hong Kong. Yael nodded at the couple when they waved their hands at his direction. Nakatanaw pa rin siya kahit nagpapatuloy na ang pagkain nito. They look perfect, Yael commented. Kinuha niya ang iniinom na soft drinks nang mapansing nangangalahati pa lamang ito. They are, pagmamalaki ni Pete. Alam mo ba, mag-childhood best friends ang mga yan. At 10 years ang age gap nila. Pero they prove that age doesn't matter indeed. Habang tumatagal, mas sumitibay ang marriage nila. Halos masamid si Yael, kaya naibaba niya ang baso. Pia on the other hand blushed. Regardless, she still managed to reach for Yael's and rub his back. Are you okay? Ikaw kasi, dahan-dahan naman kasi ng pag-inom. Natawa naman si Pete habang nakatingin sa dalawa. Alam niyo, parang kayo lang sila. Teka, mag-on na ba kayo? Yael and Pia stared at Pete in astonishment. No, sabay nilang tugon. The awkward reaction from them made Pete laugh even harder. Halos matumba na ito sa kinauupuan. Ang defensive naman. Kung wala ka naman palang sadya rito, bakit hindi ka nalang bumalik sa kanila? Nayayamot na tanong ni Yael. He tipped his chin at Pete's brother. Pinaalis na rin kasi kami. Okay. Pete raised his hands as if surrendering to a police. Itatanong ko lang naman kung nabasa mo yung email ko. Well, for sure hindi ka pa. Nakakabasa dahil hindi mo pa ako binabate. He grinned. Bakit? Ano ba yon? There's a party in my house tomorrow. Birthday ko at victory party na rin. Since hindi tayo natuloy last time. Hindi pwedeng hindi ka pupunta, okay? Itinuro ni Pete si Pia na nakabalik na sa pwesto nito. Ngunit tila manika na hindi makakilos dahil sa hiya. And you, Miss Beautiful, is invited too. Me? Pia couldn't believe it. Pero, hindi siya pwede. Pagsingit ni Yael. He crossed his arms over his chest and looked at Pete in low brows. Happy birthday, Pete. Expect me to show up, pero hindi sasama si Pia. Peter sighed. Oh, come on. Around 3 in the afternoon naman gaganapin yon. Hindi ba mas late pa nga yung quitting time nila sa klase? Ano naman yung 1 hour lang na makapag-socialize ang winner ng Miss Intrams? Nakausap ko na rin si Miss Gina. The other girls will be joining too. Kaya I expect na nakontak na rin niya si Pia. Yael shifted to Pia. May tumawag na ba sa'yo? Ha? Although still confused, Pia fished out her phone from her bag. Nanlaki ang mga mata niya sa 7 missed calls na naka-flash sa screen. I think so. Hindi ko lang nasasagot kasi naka-silent yung phone ko. See? Pete chuckled. Tuluyan na siyang tumayo at tinapik sa balikat si Yael. See you guys tomorrow, okay? Huwag na huwag kayong mawawala. Nang nakalipat na ng mesa si Pete ay muling kinausap ni Yael ang kababata. If you don't feel coming over, it's fine. Wala naman silang magagawa kung ayaw mo. Kung a-attend ka sa party, so I will, Pia said. Hindi naman ako maiilang dahil naroon ka. At saka, napayuko siya. All my life on the campus, hindi pa ako naka-attend ng parties out of school. So hayun, gusto ko maranasan bago man lamang matapos yung sem break. Matagal na tinitigan ni Yael ang dalagita.
Kung siya ang masusunod, hindi niya ito isasama dahil ayaw niyang mambulat ang mga mata nito sa mga ganoong klase ng tao. Besides, mas gusto niya nakakulong si Pia sa bahay nito at nag-aaral ng lessons. Regardless, he understood her point. Pia needed a social life as well. But hindi ito mararanasan ng dalagita kung laging makakadikit sa mga magulang nito. Malalim na buntong hininga ang ibinigay ni Yael habang hinahagod ng kanyang likod. Alright, isasama na kita. Pero kailangan muna nating magpaalam kina Tito. Kapag hindi sila pumayag, hindi ko sila pipilitin. Bagamat sa loob-loob niya ay may parte na humihiling na sana'y hindi payagan ng dalagita. Really? Pia smiled. Sa sobrang tuwa niya ay napatayo siya sa upuan at halos lumundag kay Yael. She hugged him. Thank you, Yael. You're the best. Don't mention it. I'm just doing my job as a good brother. Hindi naman mahigpit masyadong pagkakayakap na iyon. Regardless, the surprise gesture was her. Made him breathless and unconfused. Let's go? Maliksing tumalima si Pia. At kahit papaano, maligaya si Yael na nakikita ang kanyang kababata na masaya dahil sa pagpayag niya. Just always keep an eye on her boy. Nandoon din ang mga katim mo. Hindi mo kabisado ang takbo ng utak nila. Paalala niya sa sarili. Nang palabas na sila ng fast food restaurant, nahagipan ng paningin ni Yael na nakatanong sa kanya si Pete. The man was smirking at him. Nagtampas pa ito. Nang sumuliyap sa walang kamali-mali na si Pia, gago ka, Pete. Yael thought. He made a dirty finger at him before they eventually left. Ngayon pa man ay mukhang nagsisisi siya na isasama niya si Pia sa party.